Magandang araw mga banateros. Eto na nga si Marcoleta magiging Senate President. Yo, palakpakan. Nako po, patindi. At si VP Sara Duterte ay naniniwala din na merong nanalo ang Duterte. Nako po. Matindi talaga ang mga bitawan na gaganap ngayon sa politika, no? Talagang mainit na mainit. Anyway, pag-usapan na po natin. Simulan na kaagad natin yan kasi ngayong daw panahon na ito ay may nabubuo ng Duterte Block. Yung palakpakan. Duterte Block sa Senado. Ano ibig sabihin nito mga kababayan? Ibig sabihin nito, yung puwersa nila lumalakas sa loob ng Senado at maaring maghalal ng Senate President. Maganda yan, di ba? Kasi alam nyo mga kababayan, ang Senate President po kasi marami yung papel yan, marami yung trabaho yan. Isa na nga daw po dyan ay yung pagbibigay ng chairmanship doon sa mga komite na maghihiring, didinig ng mga batas at kung ano-ano pa. So napaka-importante ng isang Senate President, 'di ba? Kasi doon halimbawa, i-assign si Marcoleta as chairman of this, chairman si ganito, 'di ba? Mas maganda pa kung si Marcoleta mismo yung Senate President. At meron pang iba na lumalabas na pangalan na pro Duterte rin. Nako, kaya napakaganda ho talaga. Pakinggan ho natin itong balitan to, ha. Pakinggan natin at malaman ho natin kung ano ang mangyayari dito. Okay, pasok. Oh. Tila nagpopormahan na sa Kamara at Senado sa gitna ng posibleng pagpapalit ng liderato sa bagong Kongreso. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. 20th Congress, bagong Kongreso, bagong liderato, magpupulong ang Duterte Block ng Senado para pag-usapan kung kailangan bang magpalit ng Senate President at kung sinong iboboto nila. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, hindi pwedeng ismulin ang Duterte Block. Bukod kasi kay Bato, nariyan sina Bongo, Robin Padilla, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Kamakailan lang, sinabi ni incoming Senator Tito Soto na meron ng ilang kumakausap sa kanya para maging Senate President ulit. Pero sabi ngayon ni Bato, baka hindi lang Escudero versus Soto ang naglalaban. Binanggit niya ang pangalan ni Senator Alan. Nako, ito patay tayo dyan. Malupit ito. Hindi, alam nyo, maganda rin na baka sabihin na naman nila, bro, kayo tano kayo. Bakit kayo? Diba sinabi nyo nun, pro Marcos, kayo nangyari. Nga. Oh. Ito kasi, ang maganda dito, patas ito diba? Kita nyo naman nung tahimik siya, pero nung nagkaroon na ng masamang o kidnapping, yan nangyari kay PRRD. Ito ho ang unang senador na nagsalita. Bago pa po si Amy, nagsalita na po ito. At sinabi niya nga hindi dumaan sa due process. Etong maman to kasi, matalino ito, abogado ito. At alam niya ho talaga, sandali, mali yan. Diba? Itama natin, let us not play politics. Itama natin yung mali. Kaya maganda rin ho ito, pwede rin ho ito. Ha? Kung hindi man si Marcoleta, pwedeng ito. Kasi ito, alam naman natin, katandem ni Pero PRRD. bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin yung... Nauna na rin pinalutang ng isang political analyst ng isa pang pangalan na baka maging Senate President. And the newest name being bantered around is Congressman Marcoleta. So you have, and there is Mig Subiri, the former Senate President, who still has a core. So when you look at the numbers, it would be interesting how these four individuals will play in the Senate. Sa Kamara naman, itinutulak ni VP Sara Duterte ang kapatid niyang si Davao 1st District Representative Paulo Duterte na maging House Speaker para palitan si Speaker Martin Romualdez. Naku, maganda din yan. Palitan na yan. Grabe, ang taba. Ay, sorry. Mali. Wag yan. Busog na yan. Mas maganda pa yan. Busog na yan. Dapat na talagang palitan ho yan. Hindi, alam mo mga kababayan eto lang, baka akala nung iba, naku, napaka-imposible yung palitan yan. Ang dami po niyang, alam mo na, ang daming nakinabang dyan. Pero tandaan ninyo, sino ang nagsalita? Si VP Sara Duterte. Si VP Sara Duterte ang nakagawa ng isang matinding kudita sa loob ng Kamara. Kung maaalala nyo yung kay Pantaleon Alvarez at saka yung kay Gloria, ang lupit nun. Bakit? Si Pantaleon Alvarez, bata ni PRRD yun Pero nagawa niyang kumbinsihin ng Senado, ang Kamara, ang mga congressman, na tanggalin si Alvarez at ipasok si
si GMA, di ba? So ano ibig sabihin? Naku po, tandaan ninyo, may alyansa pa po yan. At saka sa matinding ginawa niyan during the campaign, sigurado ko, sabi nga nila, ito na yung panahon na nagtatalunan na eh. Ano ibig sabihin na nagtatalunan na? Palubog na kasi yung bangka eh. Bangka ng Marcos Romualdez, palubog na. Ang baba na ng trust rating, ito nga negative eh. Di ba? So, palubog na po yan. At alam ho nila, sigurado ko, alam po ng lahat na tong congressman na ito, that first, the impeachment, wala na yan. Burado na yan. Sa kasalukuyang numero ng Senado ngayon, burado na yung impeachment. So, malabong ma-impeach si BP Sara. Therefore, 80 to 90%, unless talaga magkaroon ng matinding sobra-sobrang dayaan, ay panalo ng presidente yan si BP Sara Duterte. 80 to 90% na po yan. And for sure, ngayon pa lamang magsisipsipan na yung mga congressman na yan kay BP Sara Duterte. Kasi ganyan naman po mga congressman eh. Medyo tumatansya yan pagka alam nilang, naku, palubog na itong amo ko Lipat na tayo ng bangka para pagka nanalo itong presidente, meron pa rin po tayong kalalagyan. Tandaan ninyo kayo mga congressman, kung si Pangulong Duterte ay medyo hindi kayo pinakikialaman, nako, ibahin nyo si BP Sara Duterte, may listahan sa utak yan. Pag kayo nalista yan sa kalaban niya, good luck sa inyo, sa political career ninyo. Kita nyo naman ang ginawa niya dun sa, di ba? Talagang binaboy niya. Maaaring sabihin na natin, hindi lahat nanalo, pero karamihan ng mga mabibigat na laban ay naipanalo ni BP Sara Duterte kahit nga po sa governor ng Cebu, di ba? So, ibig sabihin, malakas talaga si BP Sara Duterte. Kaya magdadalawang isip itong mga congressman na ito. Maaaring meron talagang mga aso itong si Romualdez. Masasabi natin na talagang dumidila ng puwet talaga. Pero magkakaroon pa rin po yan ng kahit papaanong matinding laban, lalo na pag si Pulong na pumasok. Naku po. Yari talaga sila dyan. Nakakatuwa yung mga ganitong kaganapan kasi umiinit ang politika sa Pilipinas. Sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng speaker, then kunin mo yung minority. But wala pa siyang sagot. Tiniyak naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na nananatili. Kita mo na, alam mo na kagad kung sino yung mga tuta ni speaker eh. Di ba pagka nilapitan mo yung amo, halimbawa kanina, nagpunta sa SMNI si Madam Moca, di ba? Pumunta si Madam Moca, dala-dala niya yung dalawa niyang tuta. Ay, tuta. Aso pala, hindi pala tuta na yun. Malaki na pala yun. Matanda na pala yun. Si Toffee, tsaka si Trooper. Dala-dala niya. Naupo dun sa sopa. Biglang dumating si Dada. Alam mo, ginawa nung siyempre, ang laking alimaw ni Dada, ang itim pa. Pinagtatahulan si Dada sa loob ng studio. Pambihira, oo. Pinagtatahulan po si Boss Dada ni Trooper. Akala mo, kalaki ni Trooper tsaka ni Toffee. Ang malupit niyan, feeling nila, dinidepensa nila yung kanilang nanay na si Mocha. Sabi ko nga sa inyo ganyan pagka yung, alam mo na yung mga aso, unang po, tumatawul yan pag nilalabanan mo na yung amo wala naman ako sinabing tuta itong congressman na ito Ang sinasabi ko lang, pagka alam mo na makagad kung sino yung tuta, kung sino yung unang papalag, kung sino yung unang magsasalita. Ang suporta ng major party list groups kay Romualdez. Katunayan, may manifesto of support ng pinirmahan ang Naks naman, may manifesto of support na kagad. Wow! Gago! Di pa nga kayo wow, manifesto of support na kagad. Sige, bahala kayo. Pananaw niyo yan 240 na mambabatas. Sa pagbabalik sesyon sa Hulyo, magkakaalaman kung magkakaroon ba ng pagbabago sa liderato ng Kamara at Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ayan, So, ito nga mga kababayan, si Marcoleta daw isa sa mga tinitignan. Pwede rin si Cayetano, pwede rin daw si Zubiri, pero I don't think si Zubiri mananalo pa bilang Senate President. Pero among them, they will vote for the person I think they would consider, ito lang sa akin. Ako gusto ko si Marcoleta, definitely. I like Marcoleta to be the Senate President para matikas talaga, di ba? Ala Miriam Defensor Santiago, ganun. Gusto ko talaga yon. But again, they would be compromised. Compromise in a sense that, syempre magbobotohan yan. Ang maaaring maging compromise pa nga niyan ngayon is si Cayetano. Bakit? Kasi kahit pa paano, si Cayetano, friendly with the pro-admin, friendly with the other people, and friendly with the Dutertes. Di ba? Alam natin yan. But, the thing is, okay din ang stand niya pagdating sa mga Duterte. Kita nyo naman, naging Vice President ni PRRD. Naging secretary niya. As in, katiwala niya, katabi niya all throughout his term. Hindi bumitaw.
And until to the kidnapping, unang nagsalita yan si Cayetano, di ba? Ibig sabihin, maayos ang tayo niyan. Yung iba, ayaw dyan dahil nga kay Makamarcos, ewan ko kung nagbago na utak ninyo mga tatanga-tanga kayo. Hindi, sa totoo lang, ang daming galit na galit dyan kay Cayetano dahil inaway nila yan si Cayetano noon kasi nga, ang nagkikiskisa dyan si Bongbong Marcos at saka si Cayetano. Ano, nagsisi na ba kayo? Gago! O yung pinagtatanggol ninyo, yan ang kumidnap. Hindi, ay, ako na sabihin. Yan ang dahilan kung bakit napunta sa dahig si PRRD. Tapos sino una nagtanggol? Si Cayetano. Ano ba ibig sabihin ng Senate President? Ano ba ang kapangyarihan ng Senate President? Ipaliwanag lang natin ng bahagya, no? Isa sa kapangyarihan ng Senate President, presiding officer sa Senate. Ibig sabihin, siya may hawak ng nagko-control ng Senate sessions. Siya nagdi-decide kung sino dapat magsalita during debates. Siya nagro-rule ng point of order. Yung point of order, shut up, ganun, parang ganun. Refer bills and resolution to appropriate committees. Ibig sabihin, siya yung nagdi-decide. Kaya napaka-importante nito kung ano yung mga uunahing bills, di ba? Kasi pwede niyang tenga eh. So, siya kasi yung nag-refer ng bills and resolution to appropriate committees. Administrative head of the Senate, oversee the Senate budget, personnel, internal policies, signs official documents and communications of the Senate. Yan. Line of succession to the President. Ibig sabihin, third in line to the President after the Vice President and the Speaker of the House. Ibig sabihin, dapat talaga matalino. Ibig sabihin, abogado. Sana. Kaya nga perfect dyan si Marcoleta eh. May become acting president if the president and vice president are both unable to serve under Article 7, Section 8 of the Constitution. Ibig sabihin po, mga kababayan, kung talagang medyo hindi nakakayanin ng dalawa, ito na hong Senate president ang papalit. Acting president ika nga. So, kaya nga hindi dapat natin ito wag natin na dapat talagang sa tingin ko dapat talagang palitan na po si Chis Escudero dahil alam niyo naman si Chis Escudero the champagne guy of First Lady Lisa Marcos, di ba? Doon pa lang kitang-kita mo na kung sino amo niya eh. Akala ko si Hart. Yung pala si First Lady. Gago! Ito pa. Influential in legislative agenda. Ibig sabihin, can influence which bill are prioritized or fast-track. Naku, kaya napaka-importante ng Senate President. Di ba? Ako gusto ko talaga si Marcoleta para yariin yung unang-una, yung yung anong tawag ba dito? Yung pagdating po dito sa COMELEC. Sana talaga ituloy mo Senator Marcoleta, ituloy mo yung sinasabi mong offshore account ni COMELEC Garcia. Sabi kasi niya, sabi ni Marcoleta ito, nasa balita po ito, meron daw si COMELEC Garcia meron daw 2 offshore accounts in Cayman Island. So dapat dinggin mo 'yan. Aside from that, national influence seen as one of top powers. Yan na yan, mga hindi na legal matter 'yan, So ex officio member of key committees sits on important Senate committees, sometimes with voting power. So talaga makapangyarihan ng isang Senate President. And ito sa nangyayari, kita nyo naman, ilan na po sila. Actually, doon bibilangin mo, 9 na daw silang Duterte Black. That includes Bato, Robin, si Bongo, si Marcoleta, si Aimee, at meron pang 4 na sinasabi. Siguro, hula ko dyan, yung bilyar. Okay, yung 2 bilyar. Cayetano, 8 yan. Ano pa? More or less siguro, sa tingin ko lang po, si Estrada. Pwede yan. Kasi, kaya nga, alam nyo, ang maganda nito, sana umeksena si VP Sara Duterte. Sana siya mismo ang kumausap sa mga senador. Di ba? I mean, hindi siya mangialam. But remember, she's influential dahil siya po ay Vice President ng bayan. Di ba? Vice President po ng Pilipinas. Plus, the political power of VP Sara Duterte, malaking bagay. So, ibig sabihin po, pag siya po ay pumasok sa eksena na ito, ay sa tingin ko talagang mapapalitan ang Senate President. Di ba? Kasi marami dyan kaibigan ni VP Sara Duterte. Marami po dyan, nakasama niya, in-endorse niya, I think 2022, 2019. 2022 ata. In-endorse niya. So, ibig sabihin po mga kababayan, marami po siyang connection dyan. So, kung exert niya yung kanyang power dyan, sa tingin ko talagang posibleng mapalitan. Kasi sinasabi nilang si Soto daw. Si Soto, siguro mga iilan na lang po ang ang hatak niya sa Senado as of now. 'Di ba?
Siguro si Ping Lacson, o sila, lagi sila magkasama, o si Lapid. Pwede, mga alyansa. Siyempre si Chis Escudero, mas mabigat. Para kasing ang dating kasi nito, bakit papapalitan si Chis Escudero? I mean, kasi tandaan ninyo, si Chis Escudero may basbas ng Pangulo. Bakit pa siya papalitan ni Soto na isang kaalyado rin ni Pangulo? No, walang dahilan, ika nga. So, I think Marcoleta or Cayetano has a bigger chance to be the Senate President. Sana po, kayo po, kung sino po, anong ba ang inyong komento? Babasahin po natin yan. Isulat nyo po dyan sa baba kung sino ang gusto ninyo maging susunod na Senate President. Kasi botohan po uli yan eh. Dahil this is a new Congress ng tao dito. 20th Congress na po ito. So botohan na pagdating po sa Senate President, botohan na rin po pagdating po sa Congress, sa House. So pagdating naman po kay Pulong, yan na medyo mabigat ang laban. Mabigat ang laban dyan. Gapangan talaga dyan. Sa dami nila, matinding gapangan yan. Pero ako, meron akong alam. Meron akong kwento. Tandaan ninyo, nilaglag si Revilla na isang lakas CMD rin po yun. Tapos nandiyan pa si Gloria. Naku po. At tandaan ninyo, huwag niyong kakalimutan mga kababayan, yung revelasyon ni Tiangco. Yung revelasyon ni Tiangco, napakahalaga nito eh. Napakahalaga. Bakit? Hindi na fulfill. Yan kasi yung revelation ni Tiangco. According to him, may ipinangako si Romualdez na proyekto o allotment na kinukulit niya ngayon sa DBM or sa executive branch, particular na sa presidente. At ang sagot daw, di umano. Sabi ni Tiangco, ang sagot daw ng presidente, wala kami pinangakong ganyan. Ibig sabihin, na-scam kayo. Parang ganun ang dating eh. Yun ang sinabi ni Tiangco. According to the president, wala daw ipinangakong proyekto, di ba, or anything sa mga congressman. So, kung sino man yung nangako sa mga congressman na ito na pumirma ng impeachment, wag na kayong mag-expect. Maybe may natanggap kayo kasi sabi nga ni VP Sara Duterte, may milyon na kayo natanggap. Meron pa pala yung project. Ibig sabihin, siguro yung cash natanggap nyo na. Okay, may natanggap na kayo, masaya na kayo dyan. Dyan na lang kayo, wala na kayong project. So madaling salita, nabudol sila ng leadership ng Kamara. Yun ang sinasabi ni Tiangco, nabudol sila. So sa tingin ninyo, mga kababayan, kung iisipin lang natin ng maigi, kung ikaw nabudol ka ng leader mo, di ba kahit pa paano mabibwisit ka? Anong tangin ng leader to? Sabi nila, pumirma kami ng impeachment, meron kaming billion na project. Tapos yung pala, wala. Hindi naman pala niya kaganon yung presidente. Salita, puro yabang ang animal. Siguro, di ba? I mean, magano na tayo, wag na tayo maglukuhan. Ganon na literal lang nangyari. So, syempre, yung mga congressman dyan, magdadalawang isip yan. Sandali, lukuhan pala to. Takina, tinatarantado pala kami. Halos matalo kami sa eleksyon. Yung mga kasamahan nga namin, talo dahil pumirma sa impeachment. Tapos, ganun lang pala. Kaya mag-isip na kayo, mga congressman kayo. Binudol kayo ng leader nyo. May pinangako daw. Sabi ni Tiangco, hindi po ako nagsabi. Si Tiangco po. Si Congressman Tiangco nagsabi. Binudol pala kayo. Yung pala yun. Ang inan yan. Hayop, animal. Gago. Kung sino man yun ang budol sa inyo, balikan nyo. Balikan nyo. Huwag kayo papayag. Pambira, bubulsan nyo na lang. Kukurap nyo na, hindi nyo pa nakurap. Magalit na kayo, kayo ng tuta. Nasira na yung pangalan nyo, nasira na yung imahe ninyo. Na paratangan na kayong kurap at lahat pero hindi nyo nakuha yung pera. Huwag ka papayag nun. Di ba? Mantakin mo, alam na ng taong bayan, kaya ka pumirma dahil kurap ka, dahil ninanakaw mo yung pera ng bayan. Tapos di mo natanggap? Puta, magagalit ako nun. Mantakin mo, kurap ako kasi pumirma ako sa impeachment. Kurap, sinabi, kurap ka. May pinangakong pera sa'yo, tapos di naman pala tutuloy. Natalo na yung mga kaibigan mo, na mga siga sa kamera, tapos biglang hindi matutuloy. Hayop. Kagalit talaga ako noon. Ang birang buhay reo. Kasi sa susunod, bago kayo magdidesisyon, dapat kuha nyo na muna. Kailangan nabulsan nyo na muna. Sayang naman yung Hindi, sayang naman yung pagsipsip ninyo. Sayang naman yung pinaghihirapan ninyong paglalaban kay VP Sara Duterte, tapos di nyo pala makuha yung nanakawin nyo.
Sira kay Vice President Sara Duterte. Tinatayaan niyo yung political career niyo tapos biglang hindi naman pala kayo makakakuha ng pera. Huwag kayo papayag. O paano na yung mga kabit ninyo? Yung mga tinitira ninyo sa mga kondo-kondo. Oy, sus, kunwari pa kayo. Alam ko yan. Oo, may mga kabit-kabit siya mga yan, mga animal na yan. Tinitira, as in binabahay na nila yan. Oh, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, ganun. Sinusustentohan buwan-buwan. Tapos bawal lumabas, pinababantayan sa gwardiya ng mga kondominium. Oh, sus. Alam natin yung mga ganyang galawan nito mga congressman na ito. Kasi may kilala ako ganyan, senador eh. Ha? Gago! Oh, nako, grabe, ang babata pa ng mga binabahay niyan. Gago! Pero yung imahe niya, sa publiko, kala mo talagang family man. Oh. Sabi ko nga sa inyo ang social media is a lie. It's a big lie. Ay nako, ako nasusuka ako pagka nakikita ko to sa television eh. Gago! O kala mo tagapagtanggol ng mga iniiwan ng mga asawa eh, yung may mga kabit pero sa totoo lang daming kabit. Ayoko na lang magsalita. Gago! Oh. Nagsumbong yung isa niyang kabit sa akin eh. Sabi sa akin na, grabe kinukulong kami nito. Pinababantayan kami as in ini-inspect yung CCTV. Oh. Eh sabi ko, magkano ba bigayan sa inyo? Malaki naman, kaya lang kawawa naman kami. Oh. Bakit? Eh wala, bengbang na kami. Araw-araw na lang kami binibengbang. Hindi man lang kami makalabas, aanuhin namin yung pera namin. Eh, pinili niyo yan eh. O, di ba? Ay, sus, ginugido. Gago! Ay, nako, Senator. Ay, nako, change topic tayo. Baka madulas pa ako. Hindi, baka madulas pa tayo. Tas, isumbong nyo pa ako. Ay, nako po. Baka mamay, paano nyo ako nga. Sige. Pag-usapan na natin itong, ito, maganda kasi itong mga binitawan ni VP Sara Duterte tungkol po sa election fraud. Sabi niya nga, susuportahan daw niya yung Duterte 7 para sa reklamo patungkol dito sa mga dayaan na ganap na di umano alleged sa itong nakaraang eleksyon. Pakinggan natin si VP Sara Duterte. Maganda problema po sa ECM and overvoting. And this one was entered by the Philippines Notorious and also to not for their political gain but for transparency po in matigil na daw yung irregularities every election. What's your stance on this one? Do you agree for the sa manual? Yes, oo. Meron kasing random manual counting ang COMELEC and ina-identify nila ang area and ang date. Sinabihan ko yung PDP laban kung pwede gawa nila ng paraan because ako personally wala akong nationwide network. Sila yung may machinery kung saan pwede sana maka-attend yung mga lawyers nila sa random manual counting audit ng COMELEC. But more than that, kung meron pa bang ibang nakikita yung PDP laban as a political party na nadehado yung kanilang mga kandidato, ay susuportahan ko yung mga questions nila. Because as a Filipino as well, gusto natin na credible yung elections and it will reflect, the results will reflect the will of the people. So maganda ito. Alam mo, BP, maganda talaga itong hakbang muna ito na pagdating po sa issue ng nakaraang eleksyon. Kaya nga 'di ba, lagi pa ulit-ulit natin sinasabi, we are not for changing the winners. Hindi 'yon. Tapos na 'yan eh. Wala na, malabo na. 0% na. Okay? Sa tingin ko 0% na mapapalitan natin yung 12. Tanggap na ng mga lahat ng mga Duterte supporter yan. Malabo na. In our heart and mind, we know that the Duterte won. Kasi pag titingnan nyo yung naglalabasan from absentee voting, local, ibig sabihin ng local absentee voting, paliwanag lang natin kasi di ba may nakikita kayong ganon. Local absentee voting, ibig sabihin yan po yung mga pulis, sundalo, at yung mga teacher, media na sila po ay naka-duty during the election. So nagkakaroon sila ng sariling votation. Nauuna sila ahead of time. Para during the election itself, the day itself, May 12, hindi na sila boboto. Kasi nga, tapos na sila at magko-cover na sila, red alert ng PNP, ang mga sundalo.
So ang tawag po dyan, local absentee voting. So ano ibig sabihin po nun? Karamihan dyan, marami dyan, uniform personnel. Karamihan. Iilan lang yung media, iilan lang din yung mga teacher. Karamihan dyan, talaga mga kapulisan at sundalo. Mga BJMP, lahat po yan. Karamihan po dyan. So ano ibig ko sabihin? Ito yung mga sundalo, ito mga uniform personnel. Alam nyo, panalo ang Duterte doon. Plus Gringo and I think Kerubin. I'm not sure of 11 and 12. Basta I think yung dalawa yun eh. Pero panalo po ang Duterte. Mantakin mo, ito nakakahiya dun sa ang commander-in-chief mo ay si Marcos, yung presidente. Tingnan mo ito ang commander-in-chief mo yung presidente. Hindi mo sinunod yung presidente na iboto yung alyansa. Di ba nakakahiya po yun? Di ba? Alam mo ibig sabihin lang nun? Ang ating uniform personnel ay ayaw po sa presidente na. Sumusunod na lang sila kasi yan ang nalalagay sa batas. Ibig sabihin, sa batas natin, commander-in-chief sa kanila si Marcos, but they don't like Marcos anymore. Kasi ni isa, walang nanalo. Mantakin mo ni isa. Sandali nga, hanapin nga natin ito. Local absentee. Para ipakita natin. Ito, yung result. Kasi Senate. Wait. Chotomate. Ito, sandali. Ito. Ay, dali. Bahala, lumabas. Wait lang. Ito. Tingnan natin sa Facebook. Kasi lumabas yun eh. Para maganda pag-usapan natin ng maigi ito. Ayan. Ito pala Local absentee voting. Bongo number 1. Number 2 De La Rosa. Number 3 Marcoleta. Number 4 Jimmy Bondoc. Number 5 Lambino. Number 6 Attorney Rodriguez. 7 si Hinlo. 8 si Salvador, Philip Salvador. 9 si Kerubin. 10 si Pastor Kibuloy. Number 11 si Honasan. At number 12 pala si Busita. Okay, so 11 and 12, Honasan and Busita. As expected. Number 13 lang po si Doc Mata. Tapos number 14 si Senator Amy. So ibig ko lang sabihin mga kababayan, dito pala makikita mo na wala na. Wala na yung command. Ibig sabihin, wala na yung power ng presidente. Kasi yung ultimong direct na tauhan niya. Mantakin mo, ikaw yung pinaka-head ng AFP. Ikaw ang head ng kapulisan. Ni isa sa kandidato mo, hindi pumasok sa top 12. Top 15, doon, pumasok si Lacson. Mantakin mo yun. Yung talagang bata mo, na si Erwin, top 19. Tapos yung isa pa mga bata mo. Asa na yun? Si Abalos. Kinan yan. Hayop! Abalos DILG secretary. Yan yung immediate superior ng kapulisan. Hindi binoto. Hayop. Hayop yan. Ang tindi, no? Ang lupit mo, Brad. Mas mababa ka pa kay Lito Lapid. Ang birang buhay, Diyan, it reflects so much of their trust and respect to the President, Bongbong Marcos. Hindi kaya nga alam mo, yung mga lumalabas, pati naman yung absentee voting naman yung sa OFW, ganyan din. Ganyan din po lumalabas. So ano ibig sabihin? Wala na talaga. Kaya nga nagtataka tayo, although, again, ulitin natin, for 100 times sa mga tatanga-tangang loyalistang vlogger, hindi na natin habol na maproklama pa yung Duterte na maging senador. As a matter of fact, the Duterte 7 said, even if magkaroon ng manual counting at manalo tayo, they will not accept yung pagkapanalo nila. So clear na po yun. We are no longer talking about yung dapat ipanalo nyo na. Di ba? Hindi.
ang pinag-uusapan na lang natin dito ay simple lang, ayusin natin